Siguro, napapaisip ka kung saan nila kinukuha ang kanilang tapang. Ang sumagot sa tawag ng nangangailangan. Ang hindi umatras, kahit malagay sila sa panganib. Ang balewalain ng kaba makapagdala lang ng saya. Ang tiisin ng hirap para sa pamilya. Ang magmalasakit na walang hinihintay na kapalit. Lumalabas na lang ng kusa. Hindi pilit. Saan nila nakukuha yun? Saan nga ba kundi sa isang taong minahal sila ng higit pa sa sarili? Dahil sa kanya, natuto silang maging matapang. Maging masaya sa gitna ng hirap. At magmalasakit ng kusa. Hindi pilit. Galing sa puso. Galing kay nanay. Dahil sa kabutihang nakuha nila kay nanay, lumaki silang mga bayani. At gaya nila, marami pa sa atin na patuloy na pinapalaki sa gabay at pagmamahal ng isang ina. Para sa lahat ng ito, maraming salamat po. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mayong hapon, mga sukintig paminaw, ug tigtanaw ning atong tulumanon sa kahaponon. Handumanan sa kagahapon. Mga matamis ug mapait nga kagahapon. Mga bunga sa binhi sa atong kinabuhi. Mga kaagi nga naghatag na tugkusog aron sa pagpadayon sa atong pakigbisog. Mga sugilanon nga angay natong matmaton kay kining tanan puno sa pagtulunan. Mao kini ang atong handumanan sa kagahapon. Ug nato pa, walay lami ang usa ka pelikula kung walay kontrabida. Apan sa kinabuhi sa tao, way lami kung adunay mga kontrabida sa atong kinabuhi. Apan kini sukli sa atong mga puhunang gugma. Kaya adunay mga tao nga magyano-yano sa atong pagkatao. Muduot sa atong gibarugan. Kay para sa uban, ang yapak o panganod dili magkasuod. Mao kini ang sugilanon sa tuang Letter Center. Mayong hapon, Sir Sean, ug sa tanang naminaw karon sa handumanan sa kagahapon. Tawagan ko sa pangalan nga Miss L, Sir Sean. Lisod man day kaayo magpadala og sugilanon.
lisod-sugdan kung asa ka magsugod. Pero magsugod ko sa sinugdanan, diin I've learned my lesson well. In my high school days, ingon pa nila, super badlungon daw ko kaayo. Well, tinuod man pud sir, kay tungod sa barkada, makakaton kung di maayo. Magkating classes, always absent sa class. Kay magsuroy-suroy sa kabukiran, kauban ang mga barkada. O kag-ending bagsak sa principal's office. O magkalisod di pa ta makagraduate, o di lang tungod sa akong inahan na grabe makahangyo, halos muluhod para makapaso lang og high school. O kaloy sa Ginoo, nakapaso ra taon ko. Pagka-graduate na kog high school, nagpabilin paghihapon ang akong pagkabadungon, Sir Sean. Barkadista, gihapon, inom diri o inom didto, until naka-work ko og usa ka tindera sa usa ka adunahang pamilya dinhi sa amaong lugar. Usa ka hardware, din ang tag-iya nay anak nga lalaki. Edad na kumpara sa akong edad nga 10 pa. Og tawgon na nato siya sa pangalan nga Mr. N. Sa pagtrabaho nako sa ilaha, sir, kay balok ko na ay pagtan-aw kini si Mr. N. Kay lagi medyo gwapa ra daw ko, gamay. Mafil man jud nako kay lahi ra jud kayo ang iyang tinagdan sa kuha kumpara sa ubang tindera na kauban nako. Ug niabot yun ang adlaw na nangulitaw siya nako, Sir Sean. Wala nako siya gisugot. Kay mahadlok ko kay bata pa ko. Pero sa kadugayan, nagka-feelings ako niya o kay buutan man siya nako. Kaingon ko nga happy ending ng among story. Apan pariha raman di ay gihapon sa pelikula. Dili mawala ang usa ka kontrabida. Walay lain kundi iyang inahan. Pagkabalo nga naa mi relasyon, ginawong-nawong kog maayo, Sir Sean. Nga dili dami bagay sa iyang anak. Kay pobre ra daw mi. Oo, Sir Sean, pobre ang among pamilya ug sila adunahan. Kay pobre para daw sa pobre ug ang dato para daw sa dato. Sakit pa malandungon, Sir Sean, apan maunay kamatuoran. Gisakitan kog maayo ug sa walay daghang istorya, nihawa kog kalit sa ilahang tindahan. Nilayas ko sa mua ug walay closure ang amuang relasyong duha. Nanimpalad ko sa laing dapit, nahalayo sa iya ug sa iyang inahan na matapobre. Ug tungod sa akong gibati nakasakit, nagwala kog maayo. Inom diri, inom didto. Lakwat sa diri ug lakwat sa didto. Na nagdala og di maayo. Tungod sa inom diri ug inom didto, walay laing kadulngan. Ang ending na burusan ug nagkauyab kog usa ka lesbian. Pinangga kayo kuniya, Sir Sean. Wala kuniya gipasagdaan. O grabing paningkamot para masustintuhan ko niya. Para may pagkaon kay lagi nawalaan man kog trabaho. Ug hangtod nagkaanak ko, walay lain nitabang nako gawa sa akong partner na lesbian. Kay layo man kayo ko sa pamilya nako.
ug wala damha nakit-an ko sa akong auntie na iyang bana igsuon sa akong papa. Ug gitawagan dayon sa akong auntie ang akong mama ug gipahibalo na unsay gidangatan nako. Sa pagkagawas nako sa ospital, nakadesisyon ko na akong ipa-adapt ang akong anak. Kay mahadlok ko sa amahan, may balaan na naburusan ko. Apan nitawag na di ay ang akong auntie sa akong mama na maunay buhaton nako. Shock na lang ko kay nikalit og butho ang akong inahan ug ate. Grabing hilakas sa akong inahan ug nagdesisyon si mama na kuhaon ang akong anak. Ug sila na lang daw ang magpadako. Ug sa walay pagduha-duha akong gihatag ang akong anak kay siyan. Sa paglakaw nilang mama ug sa paghatod nako nila sa terminal, murag gikumot ang akong kasing-kasing. Grabe na akong hilak na mahilayo diri nako ang akong anak. Ug taman na day ko sa istorya na ipadap nako ang akong anak. Nagbuntag kog hilak tungod sa kamingaw. Ug wala ko kaagwanta, nakadesisyon ko na mo pauli ug tarongon nako ang akong kinabuhi alang-alang sa akong anak. Ug sakit man akong gibulagan ng akong partner nga lesbian. Ug nipauli ko sa among lugar, bisan hadlok kayo ko, basin mapatay ko sa akong amahan tungod sa akong nabuhat. Apan wala na ko'y kahadlok, Pastor. Ang ako lang, sa makita nako ang akong anak. Ug sa laktod nga pagkaistorya, nakauli ko sa mua ug nalipay ko. Kaya napasaylo ra ko sa akong amahan sa gibuhat nako. Nananabaho ko para makasuporta sa akong anak ug nahibaluan nako nagkasal na si Mr. N. Sa usa gihapon kaadunahan. Sakitan ko pero wala na ko'y mabuhat kay pobre raman ko. Ug siguro dili po tinuod anay ang iyang gugma diri nako. Sa pagpanarbaho nako, nailailan nako si Mr. G. Pariha rami og pagindaron, pariha ra pud ang among nature sa among trabaho. Ug nagkasinabot mi siya nga magminyo. Is true na ang pobre para sa pobre. Apan na ning kamot ng duha. Bisan pa man sa among pangidaron na bata pa, pero na ning kamot ming maayo. Nagtigom migikan sa among sweldo na usa ka cashier ug baker. Ug diha naa nami tigom-tigom ni pahawa ning duha sa among gitrabahuan kasyan ug nagtukod mi ug among kaugalingong negosyo. Ug dako namong pasalamat na nagmalampuson ang among gamay nga negosyo. Siyempre kauban kanunay ang atong Ginoo. Nabisan pa man sa mga nagian trials, nagauban gihapon siya permi kanak. Ug wala gihapon ko niya pasagdan. Ug sa pagkaron sa siyan, kontento nako sa akong kinabuhi. Kauban nako ang pamilya ug duha ka anak. Bisan ginagmay pero magkugi lang magmalampos ang gihapon. Ug dinhi nilang kutob, daghang salamat sa imong pagbasa ning akong suwat. God bless. Daghang salamat kanimo, letter sender, no? Kay kini mga kaagi nga ingon ani nga true to life story, no?
mga kaagi sa atong mga tagsa-tagsa. Kay tinuod jud kana. Bisan tinuod, so gingon nato nga gugma nga dili babag ang itsura, pangidaron, ang status sa kinabuhi, no? Ay mao man gina ang ginatawag nato og pure love, unconditional, di ba? Wala ta magtan-aw kung unsa ang itsura sa tao, kung unsa ang iyang pagkatao, kumpleto ba kini, hitsas ba kini, di ba? So dili nato masukod ang atong pagkigugma sa katao. Apan sa gikaingon na lain-lain gyud ang kinaiya sa tao. Nay uban nga dili kadawat, mga kontrabida sa atong kinabuhi, di ba? Kaya doon na maging mga tao nga tinatawag nato og mata pobre. Kay lagi dili sila gusto nga masagulan ang ilang pagkaadunahan, pagkadato, pagkaelitista, di ba? So mao na nga usa ka rason nga mura og complicated ang usa ka relasyon, no? Ilabi na pud siguro sa imong partner nga dili kayang ipaglaban ang inyong relasyon, di ba? Kay naay uban bisan og supak ini sa ilang mga ginikanan tungod kay adunahan or pobre ra. Apan kung ikaw tinuod nga nahigugma sa katao, I'm sure kaya man siguro nimong ipaglaban, di ba? Pero siguro, kitang mga ginikanan, mangita magig kita kaayuhan para sa atong anak. Tinuod ka na, di ba? Kaya kita gusto nga atong mga anak mahiluna, matarong, sa ilahang kaugmaon, sa ilahang kaminyong gatubang, di ba? Apan ato sa naon kung unsa ang kalipay sa usa ka tawo. Kaya ang kalipay sa usa ka tawo dili kana mabayaran. Dili kabayaran og bahandi. Dili kabayaran og nagilak-gilak nga mga bulawan, no? So mo na usahay kay materialistic yan kaayo og hunahuna. Well, naaman gyud siguro pud tawo nga realistic og kanang gitawag nato og kanang gitawag ana. Wala di ko kaano sa litok sa word. Pero mura og kanang gusto sila nga mahiluna ang ilahang mga anak, no? Pero kita tanan siyempre ganahan magyuta ng anak. Pero atong naon sad nga imong timbangon ba balansihon. Dili lang pud ang ato ang mga hunahuna, ang ato ang hunahunaon. Kaugalingon rin nato ang atong hunahunaon. Ato sang hunahunaon na kini mga tawhana aduna sa mga balatyagon, di ba? Sakit yun ana, no? Abay kay pobre ka, kunya mura ka og i-look down sa mga tao nga
adunay kwarta, adunahan. Di ko kasabot usahay. Kaya mga inana nga mga kaagi hinuon, nagkaibalo ako. Kaya ako sad mismo, adunay mga experience ng ana. Dili ka ilhon, abi kay wala kay kwarta, no? Kubre ra ka, isang kahig, isang tuka. Diba? Mura og down ra kayo ang ilang pagtan-aw nimo. Kanang mga inaana, Ginoo ra gyud mga balo, no? Ang gaba di man gyud na magsaba, di ba? Instead pasalamatan unta nato, no, kung unsay gihatag sa atoa sa katasan. Kung tagaan tag swerte or grasya or sa pagpaningkamot, apan kana dili angay nga imong tapakan ang tao nga mubo nimo, no? Instead, imo untang tabangan kaya ikaw may mas naa o nakahimugaway, di ba? So para nako, maunay ako ang personal nga hunahuna, no? Pero lisod kayo kay lain-lain ang kinaiya sa tao, di ba? Lain-lain good. Mao nang ako usahay, mas suod jud ko sa mga tao nga tinuod, matinud-anon, kaysa ang mga tao nga plastic, magpakarong ingnon, di ba? Mga adunahan nga tagdon lang ka kung naa ka, di ba? Kaysa anang mga tao nga ultimura apan ang pagdawat sa imuha kinasing-kasing og tinud-anay. Kana dira jud ko believe ana nga mga tawhana. Saludo kay kung anang nga mga tao. Pero sa ang taman data sender, nana man gyud na, di ba? So mao na usa ka mga experience nga lisod-lisod sad, no? Sakit-sakit sad. Ilabi na sa imong sitwasyon, no? Nagkaanak, nga walay amahan, kung na may amahan, wala po na manubag sa imuhang anak. Unang usahay nga ma-depress ang tao, no? Makahuna-huna og dili maayo. Kung usahay, siyempre, mahadlok sa dusad. Kasabot po ako kanimo, little sender, kay siyempre mahadlok po ka nga may bawaan sa imong ginikanan ang imuhang mga nabuhat, no? So apan at the end, modawat pagid na, di ba? Panahon ragi agdon, mudawat ragi ang ginikanan tungkol sa inyo na aguman. So kana usa na ka lesson gyud nga magpatuo kita sa atong mga ginikanan o magbuhat kita og mga butang nga
angay natong hunaw-hunaon o sa natong buhaton, no? Kay moabot ang adlaw masugamak gid kita. Sa mao jud kana. Sa mao nang uban sa mga labi na sa mga kabataan nga magkaanak gani nga dili gusto, mao na dayon ipaampon ang mga bata. Luoy po kay mga bata, no? Pero makasabot pag kita usahay nga kung dili kaya buhion sa inahan o ginikanan ang bata, mas maayo na lang po na kiniihatag nato sa tao nga andam nga magpadako, maghatag umayong kaugbaon, no? Sa bata. Kaysa atong mapasagdaan ug ang uban asa lang ipamutang ipangbilin, no? Ang uban gani ipaano na lang sa sapa. Sa mao na sakit kayo, wala yung mga balatyagon nga mga ginikanan. So kung ako papilion, mas maayo na lang pud nga akong ipaampon ang bata sa tao nga naay kapasidad nga magpadako sa bata, no? Kaysa anang imong ilabay o unsa pa na karon dira, which is nga dili sad maayo. Pero at least nadawat na sa imong ginikanan o gipadako ang imong anak, so ato nang angan na imong pasalamatan kung nagpadayon ka sa imong pagpanginabuhi kauban sa imong bag-o nga hinigugma ug anak ug nimo pa imong gitarong ang imong kinabuhi. So mo na importante, no? Na nakibalo ka kung unsa imong buhaton, nadawat nimo ang imuhang giatubang nga ugma para sa imuhang kaugalingong pamilya o para sa imong anak. O saludo sagko sa mga tao nga nidawat nimo. Bisan sa imong mga kaagi ug nagian, no? Naguman. Adun nagitaw nga andam mo dawat nimo. Ug kana nagpuyo mo nga malinaw. So, daghang kayong salamat, Tete Sender. Daghang salamat sa atong watchers, no? Murag na-touch ko sa iya nga story, no? So, ingin anak gina, no? Maka-touch. Naiuban din naghilak. Kaluha. Si Ma'am Francis. Ma'am Francis, sana all sweet kayo mo sa imong anab, ha? Lami kayo magpusig-pusig sa pool. Sana all na ay swimming pool. No? So, walay mga swimming pool. Pagkuha na mo planggana, paghulong mo sa planggana. Nakahinumdum ko sa una. Speaking of swimming pool, kadtong nag-working student ko sa una sa Iligan City, masina jud ko kaya mag-outing ng akong amo sa una, ako intaw yung mahabilin sa balay. Sultian ta mo. Ibilin ko sa balay, sila mag-outing, maligo. Muadto sila og Maria Cristina Falls. Kasi may nakibalo sa Maria Cristina Falls. So nindot kayo na sa Maria Cristina Falls, no? Pero ako taon, siyempre, naara ko sa balay, kay ibilin. Sila mag-outing. Ang akong himuon, no, aron makaligo sad ko, na may fish pan sa mo ang likod, kanang fish pan og tilapia. Ako nang limpyuhan. Ako nang limpyuhan ang fish pan, unya dito na ako butang tubig ug dito ko maglangoy-langoy. Mura na sad ko og nasa swimming pool.
Kita tinuod ka na. Ato rin na istoryahan ka na doon na nakita lang nako ang post ni Ma'am Francis nga naa sa swimming pool. Shout out sa mga 13 viewers. Rosalie Saga, Marie Chris, Rosie Rosales, Ivy May Navarro, Julian Dalagan Padilla, Ma'am Ronchel Marie Gamulo, asa man si Ma'am Beng Diretso. Ma'am Beng Diretso, na adi ay nag-comment siya. Nilibet Alti Cabonegro, Rofa Jane Pulob Garcia, Jonadel Laraso Timine, mayang hapon. Did you love Cabezas? Hello, DJ Love Cabezas. Rofa Jane Pulob Garcia, also thank you for watching. Kimi Dubi, also watching. Thank you kayo, Kimi Dubi. Kinsa man ito nakatilaw kahapon sa Maha Blanca ni Ma'am Estilia Duro. Ma'am Estilia Duro is watching. Yeah. Lami ba itong Maha Blanca nga giluto ni Ma'am Estilia Duro? No. Kaya murag nami ito, OB kung ito siya. O sa pure ito siya nga OB or coloring na siya nga OB. Basig food coloring na ha, Ma'am Estilia. Butan, OB flavor na siya. Nabayay ka ng baligyan nga mura og ka ng scented flavor, no? May ube, vanilla, usa pa na karon. Pero ganahan ko sa Maha Blanca nga magluto kog Maha Blanca. Akong galingon ng kanang sweet corn, kanang creamy sweet corn gani mura og kanang siya. Dilata man siguro, no? Sweet corn. Muna ako nagtagol sa Maha Blanca. Lami na siya. Kato lagi yung mga duolin taon. Kato mga lagyo, wala gyud. Apa naman ito natagaan kahapon ito mga lagyo, no? May na lamang na amoy ikapalit o sa nadara. Pan. Si Ma'am Francis wala matagai kaya wala siya absent siya kahapon. Kanang busy siya. Geraldine Goles, thank you for watching. Naulay si Geraldine Goles. Maha chocolate. Wala ko kasuway og luto anang Maha chocolate. Puhon, Ivy. Magluto ra ko puhon. Lami man ang maha, na may klase nga maha nga ng normal lang nga maha nga hinimo sa mura og kanang mais gani. Katong maha nga yellow corn, kalami atong maha nga yellow corn. Labi na pintuson, lami kay pud kana. Kumot kayo. Mao di ay busy ang mga linya. Naadi ang bana mo nang busy, no? Niabot di ay si Seaman Lover Ma'am Francis. Ni uli di ay
Di ba siman man ang imong bana? Oh. O kana, tik-tik nga mahalami po na siya. So wala pa makasend sa ilang spot kagi palihog kog send, no? So ikatulo na rin naton kaadlaw ron nga nagbasa sa mga sulat nga aduna na sila automatic nga 200 pesos sa ilang mga sulat kagi, no? So kadtong wala pa makasend palihog kog send sa inyo ha. Kay wala nay sana everybody is a winner na basta mabasahan lang nato. Ay, Ma'am Beng, diretso nakita na giti ka. Kumusta? Thank you kay Ma'am Beng sa ato ang video call last time. Naglibog jud ko kung kisa nitawag nato. Kitang tulo ni Rosie Rosales. Natingala kung anong ni-ring ang akong cellphone. Nakita na ako ang inyong mga naong. Na busy si Ma'am Beng sa iyahang tindahan, sari-sari store. So, ano lang yun, ayaw lang palabi og pautang, Mang Beng. Kaya kasagaran na ba sa mga utang? Diba? Ang uban dili mo bayad. Kanang uban patilawon rasag ka, sa primero ra may mo bayad. Magkadugay wa na. Limot-limutan na ka. Sa ubang tindahan pa mamalit. Kapait, no? Pero kanang ina na di man ginamalikayan ng mga utang-utang, no? Manay usahay nga sus Ginoo ko. Nakapuhunan ko sa una og 50 mil sa akong mama og tindahan. Balo, murag nahanaw na lamang kay tungod sa mga utang. Unya kini mga utang kung imong paninglon sila pay masuko. Ano usay kita maluoy kay labi na ang utangon mga pagkaon, bugas o kung sa panakaron mga basic commodities ba. Di maluoy kita kay pagkaon gyud kana nya naay mga bata ug anak. Yan sa panahon na nga imong paninglon, kita pa'y lainon. Mao na akong kainan akong mama, undangin na lang kana, kay makaugtas usahay. Ang tod karon na pag mga utang nga wala mabayri. Pero sige na lang. Kaya may stress ang akong inahan in town, og pangumpra, unya na ana, unya ginansya kulang pa kabayad sa pwesto, kuryente, tubig, at sa panakaroon dira. Okay. May siguro ng tindahan nga strict jud ka kaayo nga pagkatao, no? Ang akong inahan dili man strict akong inahan. Manggiluluyon ang akong inahan. Sumao na nga usahay kung naay mo duol, sige lamang, sige lamang. Oh, walay problema. Pero usahay kana ganing maabusaran kita, no? Katong ka maayo. Kita'y alaot. Mao nang ako na lang gipaundangan kay murag wala gihapoy yung nahitabo. May na lang unta to ba na ilingaw-lingawan, no? Na diversion ang akong mama. Mao na nga wala. Kaya akong mamabayat dili ganahan nga walay buhaton, pagpukpong lang. Sumay na lang ron, kay usahay tawang-tabang sa akong tindahan dito sa Seawall. Tawang-tabang paninda sa mga usna.
sa mga orto guys, dahil salamat. Ayaw magkalimot o padala sa iyong suwat kaagi. O dahil salamat sa inyong suporta, pagpaminaw, ng atong tulumanon sa kahaponon, handumanan sa kagahapon. Naulahi si Ken XO. So thank you. God bless. Have a nice day, and I love you all.